Sobra-sobrang kabayarang lupain ko bilang kabayaran sa pagkakautang ko sa'yo. Gahaman ka, Don Miguel! Galit at sukaba! Wala kang awa sa mga moralita! Pagbabayaran mo ang kasamaan mo! Niyurakan niya ang puri ko. Maghintay siya sa ganti ko. Sisiguraduhin kong dudurugin ko siya ng pinong-pino sa mga kamay ko. Higit pa sa pagyuyurak niya sa pagkatao ko. Walang sino man ang maaaring kumalaban sa akin. Ang sino mang sumuway sa akin ay mananagot ng mahal. Dahil sa lugar na ito, ang boses ko, ang batas! Dark Shadows 101. In the world of darkness, various forms of evil unfold. A world constantly being escaped from. A world fiercely fought against. Yet amidst it all, love also blossoms. There is also laughter. Dark Shadows 101. Subscribe and click the bell button to stay updated on our new videos. Ang palabas na ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o paggamit ng droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw po sa inyo. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Pero bago tayo magpatuloy, isang mahalagang paalala lamang po. Ang video na ito, eksklusibong pag-aari ng Dark Shadow 101. Uragon Creator. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-re-upload o paggamit nito sa ibang channel ng walang pahintulot namin. Maari po kasing ang channel na nagnakaw ng aming mga video. Isa po sa pangalan ng channel na nagnanakaw ng aming video ay Mga Kwentong Kababalaghan at Lisaso. Kung ang sino man po ang nasa likod ng channel na ito ay haharap sa agarang copyright strike at posibleng permanenteng pagbura ng kanilang channel. Tagay, mga pare! Magpakalasing tayo! Woo! Inom pa mga pare. Marami tong lambanog at gin na binili ko para talaga sa atin to. Kaya sige lang. Kampay sa tagumpay. Inom sa buong magdamag. Ito talagang gusto namin sa'yo, paring Dennis. Galante ka masyado eh, kaya tiba-tiba kami sa'yo. Pagdating sa inuman at pulutan. Natural. Ako pa. Paldo yata ang bentaan ngayon ng Cobra kaya marami tayong inumin. Ay huwag kayong mahiya mga pare ha. Inom lang. Hanggat may atay tayo, inom lang. Kampay! Hanggang magdamagan! Tagay! Walang uuwing hindi gumagapang. Inom! Oh, batid niyo ko tinawanan? Sige, tatawag na. Si Dennis, isang magsasaka sa malayong baryo na nagmamay-ari ng lupang minana niya mula sa kanyang yumaong magulang. Malawak ang lupain at sapat sana upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya.
Subalit, suga pa si Dennis sa alak at sugal. Kaya't kahit hitik na ang ani sa kanilang sakahan, baon pa rin sila sa utang na siya namang labis na pinapasan at ikinababahala ng kanyang asawang si Rosita. Dennis, gumising ka na dyan. Dennis, ano ba? Tanghali na. Bumangon ka na dyan. Ano ba, Rosita? Hayaan mo lang muna ako. Anong hayaan? Tanghali na. Kailangan mo nang bumangon para makapagsimula ka ng mag-araro. Masama ang pakiramdam ko eh. Tsaka masakit ang ulo ko kaya hayaan mo muna ako. Paano hindi sasakit ang ulo mo? Magdamag kang uminom. Mabuti na lang inihatid ka rito ni paring Mio. Nagkayayaan lang kami magkaibigan. Yung napagbentahan ng kopra, may tira pa ba? Anak ng tinapa. Naku, wala na. Naubos na. Ubus na? Dennis naman. Paano na ngayon yan? Malaki na ang utang natin sa kumprada. May utang pa tayo sa tindahan. Hindi, babayaran ko naman. Huwag ka mag-alala. Ilang beses mo nang sinabi yan eh. Pero sa halip na ipangbayad mo ng utang, ang benta ng kopra, pati na rin ang mga gulay, pinang-iinom mo at pinagsusugal mo lang. Kaya ang siste, heto, baon sa utang. Tama na nga, Rosita. Hayaan mo ako sa diskarte ko. Alam ko yung ginagawa ko. Ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin sa'yo. Puro ka nalang sugal at inom. Nakakapagod na. Oh, saan ka pupunta? Aalis. Didiskarte ng pera para may makain tayo mamayang hapunan. Ba't walang haya? Nilayasan ako ni Rosita. Pagtimpla mo muna ako ng kape! Rosita! Hoy! Pero kahit anong tawag ni Dennis, hindi na bumalik si Rosita sa loob ng kanilang bahay. Tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad. Hindi naman ganoon ang takbo ng buhay nila noon. Masipag si Dennis noon, ngunit nang pumanaw ang kanyang mga magulang, siya na ang pinamahala ng lupain. Nagsimula na rin siyang maging gastador, lasenggo at sugarol. Madalas ito ang dahilan ng kanilang pag-aaway na mag-asawa. Samantala, dumiretso si Rosita sa bagsakan ng gulay at prutas upang magtinda. Mga suki, bili na po kayo. Sariwa pa ito't bagong ani lang. Suki, halika na rito. Ano ba namang nangyayari sa akin? Bakit ba bigla akong nakaramdam ng pagkahilo? Rosita, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat. Bigla naman yata ang pagkahilo ko. Siguro dahil kapilang ang laman ng tiyan ko. Mabuti pa, ilako ko na lang itong mga tinda ko para makauwi ako kaagad sa bahay. Rosita, ilalako mo ba yung mga tinda mo? Baka pwede ako sumama. Sige, mas mabuti na rin yun para may kausap ako habang naglalako. Inilako ni Rosita ang kanyang mga gulay kasama ang isa pang nagtitinda. Sa awa ng Diyos, naubos niya ang lahat ng paninda. Kaya naman, matapos niyang bilhin ang mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang bahay, agad siyang umuwi. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Dennis na mahimbing pa rin natutulog at humihilik. Dennis! Dennis, kumising ka nga dyan. Nakapagtinda na ako't lahat, humihili ka pa rin. Dennis! Rosita, andyan ka na pala. Oo, narito na nga ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit nakahilata ka pa rin dyan? Sabi ko naman sa'yo, masakit yung ulo ko eh. Wala ka talagang balak na magbungkal ng lupa ngayon? Bukas na lang. Dennis naman, malapit na ang tag-ulan. Hindi ka pa nakakapagbungkal at nag-aararo ng lupa. Ni
wala pa nga tayong binhi ng mais. Anong itatanim natin sa darating na tag-ulan? May kopra naman tayo. Paano kung bumagsak ang presyo ng kopra? Alam mo, ikaw, Rosita, napakanega mo. Tingnan mo, hitik ang bunga ng mga niyog ngayon. Hitik nga. Ang ibig sabihin, malakas ang supply ng kopra. At ibig sabihin, bagsak presyo. Mas naman oo. Di ka ba talaga titigil sa pagbubunga nga mo? Hindi. Hanggat hindi ka kumikilos, talagang magbubunga nga ako dito. Oo na. Mabangon na. Ay, lahat yung buhay na to. Hindi ko malang magawang magpahinga dito sa bahay na to. Hindi mo magawang makapagpahinga? Ako na nga ang halos gumagawa ng lahat. Kung marunong lang ako magbungkal at mag-araro ng lupa. Tama na. Di sana ako na lang gumawa nun. Ako na yung kikilos. Dahil wala ka namang ginagawa. Kung hindi ang magsugal at magpaumaga sa inuman. Tama na, sabi, nakakarindi na yung boses mo, Rosita. Tumahimik ka na nga. Kung gusto mong manahimik ako, kumilos ka. Eto na nga, visit naman. Kumikilos na nga. Nahihilo na naman ako. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Nang araw na yun, umalis si Dennis sa kanilang bahay nang hindi alam ni Rosita kung saan ito nagtungo, habang si Rosita naman ay biglang nakaramdam ng pag-aalala nang maisip niyang matagal na pala siyang hindi dinadatnan. Doon niya nakumpirma na maaaring nagdadalang tao siya, ngunit dahil sa sitwasyon nilang mag-asawa, mas pinili niyang ilihim ito kay Dennis. Samantala, si Dennis naman, sa halip na magbungkal ng lupa ng kanilang sakahan, nagtungo sa sabungan at nauwi pa sa inuman. Pare, inom lang akong bahala sa inyo. Talaga pare. Pero mukhang malaki na ang talo mo kanina sa sabong. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya kong bawin ang pagkatalo sa sabong. Ngayon, mag-happy lang muna tayo. Sabi mo sige. Sige! Inom lang tayo. Magdamag, mag-inuman. Walang gihinto hanggat walang sukat. Gabang! Narinig niya mga pare. Dennis! Paktay tayo dyan pare. Si Maring Rosita Ano bang ginagawa mo ritong babae na to? Sinasabi ko na nga ba narito ka lang? Dito ako. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Alam mo ba kung anong oras na? Mag-aalas 11 na ng gabi. Alam mo pa ba ang daan pa uwi, ha? Malamang. Kung nabago na yung daan, hindi ko na alam. Alam ko ang daan pa uwi sa bahay ko yun Yun naman pala Bakit dito ka dumiretso sa inuman? Nag-happy-happy lang naman kami. Di ba mga pare? Happy-happy ang tawag dyan? 3 galong ng tuba na ang naubos ninyo? Tama na, Rosita. Nakakayos mo kong pare ko. Paring Dennis. Yung mas mabuti pa siguro nga. Muwi na kayo ni Maring Rosita. Hindi. Doon na kayo sa bahay niyo mag-uusap. Nakakaya sa inyo May ilan mo tayo. Pare, ayos lang. Umuwi na tayo, Dennis. Kapag hindi ka pa kumilos dyan, susunugin ko yung bahay natin para tuluyan ka ng walang uuwian. Basta talang buwan na to. Nawal mo talaga ako, Rosita? Pare, kalma lang. Salamat, pare. Ano? Hindi ka talaga kikilos? Hindi ka tatayo dyan? Eto na! Tayong-tayo na ako. Uwi na! Tignan na buwan. Mga pare, baka alam mo na si Mrs. Tara lang nga! Naligo ka ba? Babay mga pare. Pasuray-suray na naglakad si Dennis habang patuloy pa rin ang kanyang malulutong na mura. Pagdating nila sa kanilang bahay,
Panay pa rin ang sumbat at kuda ni Dennis na labis na namang ikinaiinis ni Rosita. Ano ba bang nakakaya yung ginawa mo kanina, Rosita? Pasalamat ka! Nasa harapan tayo ng mga kainuman ko, hindi ba tinama ka sa akin? At ikaw pa talagang may ganang manakit? Samantalang ikaw nga itong nagiging pabigat! Sinusumbatan mo na ako ngayon? At bakit hindi? Yun naman ang totoo, di ba? Totoo ang sinasabi ko! Tumigil ka na sabi! Aray ko! Dennis, ano nangyayari sa'yo? Bakit namimilipit ka? Andiyan ka, Rosita! Dennis! Sandali lang! Sobrang sakit! Hinihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay! Sandali! Bilisan mo, Rosita! Sobrang sakit talaga ng tiyan ko! Oo na, sandali lang! Natatakot na ako eh! Sandali! Kaagad na humingi ng tulong si Rosita sa kanilang mga kapitbahay. Halos hindi niya alam ang gagawin sa takot at pangamba. Agad nilang dinala si Dennis sa pagamutan sa bayan at doon niya narinig ang sinabi ng doktor. May sakit na raw sa atay si Dennis. Cirrhosis, dulot ng labis na pag-inom ng alak. Ayon sa doktor, maaga naman at maaring maagapan, ngunit kailangan ng puspusang gamutan at malaking halaga ng pera. Halos mahilo si Rosita sa narinig. Paano na ngayon to, Dennis? Ayoko pang mamatay, Rosita. Gagawa ko ng paraan para maipagamot ang sarili ko. Anong paraan naman? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Tigilan mo na yung pag-iinom. Pero ang tigas-tigas ng ulo mo. Huwag mo na akong sisihin pa, Rosita. Narito ako at maghanap ako ng ahente ng lupa. Para saan? Magbebenta ako ng lupa, Rosita. Dennis, nahihibang ka na ba? Itong lupa na lang na ito ang pinagkukunan natin ng pangangailangan natin. Tapos ibebenta mo? Anong gusto mong mangyari? Tuluyan akong mamatay? Hindi naman sa ganun. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Yung matutustusan ng pagpapagamot mo. Basta wag mo lang gagalawin itong lupa. Hindi ko naman ibebenta lahat. Yung sa kabilang ibayo lang. Kahit na. Mag-isip na lang tayo ng ibang pwedeng pagkukunan ng pera. Bakit mo ba ako pinakikialaman? Lupa naman ito ng mga magulang ko. At ano ako, Dennis? Asawa mo ko? Iniisip ko lang ang kinabukasan natin. Paano kung magkaroon na tayo ng anak? Paano natin siya bubuhayin, ha? Tumigil ka na nga, Rosita. Ang tagal na panahon na nating kasal. Pero hindi ka pa naman nabubuntis. At sa tingin mo ba mas mahalaga sa akin yan ngayon? Ngayong buhay ko yung nanganganib. Kung nakinig ka lang sana sa akin, edi sana wala tayong ganitong problema ngayon. Basta magbebenta ko ng lupa. Dennis naman, mas makukompromiso lang tayo niyan. At ang buhay ko, Rosita, ayos lang sa'yo na makompromiso. Di yan ang ibig kong sabihin. Naging ugat ng malaking pagtatalo ni na Rosita at ng kanyang asawa ang usapin kung saan kukuha ng pera para sa pagpapagamot kay Dennis. Tutol si Rosita na ibenta ang kalahati ng kanilang sinasakang lupa. Kaya't lalo pang nagulo ang kanilang pagsasama sa mga sumunod na araw. Totoo ba itong nalaman ko, Dennis? Nakipag-usap ka sa isang ahente? Oo. Dinala niya ako sa opisina nila. Nagkausap na rin kami ng broker. Talaga bang magbibenta ka ng lupa? Dennis naman, akala ko ba napag-usapan na natin to? Pumayag na ba ako? Basta buo ng pasya ko. Ebebenta ko ang lupa, Rosita. At tayo? Paano tayo? Saan tayo pupulutin pagkatapos? May maliit na lote pa naman na matitira sa atin.
pwede nating tirahan yun. Sinabi ko naman kasi sa'yo, mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Kung kailangang mangutang tayo o lumapit sa mga kamag-anak natin, gagawin natin. Basta wag mo lang ibibenta itong lupa. Nakahihiya nang lumapit sa mga kamag-anak natin, Rosita. Isa pa, hindi natin alam kung tutulungan ba nila tayo. Basta, hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Bahala ka kung hindi ka sang-ayon. Basta buo na ang pasya ko. Dennis! Kulim... Dennis! Bilisan mo, Rosita! Dennis! Bilisan mo! Sige, dito ka lang. Kukunin ko lang yung gamot mo. Sandali lang! Mas lalong lumala ang kalagayan ni Dennis sa bawat araw na lumilipas. Kaya't kahit paano'y nagsimula ng mag-alala si Rosita sa kanyang asawa. Gayunpaman, hati pa rin ang kanyang damdamin sa kagustuhan nitong ibenta ang kanilang lupa dahil para kay Rosita, maaari pa naman silang makahanap ng ibang paraan. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang baryo kung saan nakatira ang pinsan ni Rosita na si Eradisa. Desa, anong nangyari? Bakit napasugod ka dito sa bahay? Rosita! Kumalma ka muna. Halika, maupo ka rito. Ikukuha kita ng tubig. Salamat, Rosita. Heto, uminom ka muna. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano nangyari? Bakit bigla ka napasugod dito? May mga taong nagpunta sa sakahan namin. May mga kasama sila mga taga-barangay. Pinilit kaming paalisin sa lupang sinasaka namin at inaangkin nilang lupa namin, Rosita. Paano nangyari yun? Hawak niyo naman ang titulo ng lupa niyo, hindi ba? Hindi ko rin alam na may hawak silang dokumento. Nagsasabing sa kanila daw ang lupang sinasaka namin. Rosita, hindi ko alam ang gagawin ko. Pati mga kalabaw at iba pa naming mga hayop. Kinuha na rin nila. Ang sasama naman ng mga taong yun. Diyos ko, ang asawa mo, nasan? Binugbog nila si Javier. Ano? Pero ligtas na siya. Tinulungan kami ng mga kapitbahay namin para madala siya sa lugar na ligtas. Nagreklamo na ba kayo sa mga pulis? Wala naman silang aksyon eh. Sinabi lang nila na titingnan nila kung ano magagawa nila. Wala silang karapatang gawin ang lahat ng yun sa inyo. Alam ko. Mga hayop sila. Inagawa nila kami ng lupain. Kaya ngayon nakikituloy muna kami sa mga magulang ko, Rosita. Malapit lang naman dito ang bahay nila inay sa bahay niyo. Oo, binisita ko rin sila nung nakaraang araw. Siya nga pala. Nasaan ang asawa mo? Hindi ko nga rin alam kung saan na naman nagpunta yung lalaking yun. Rosita, ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Bakit mo natanong? Namumutla ka kasi. At parang namamayat ka rin. Buntis ako, Desa. Talaga, pinsan? Ay, mabuti naman kung gano'n. Hindi ba matagal yun ang pangarap ni Dennis na magkaanak? Bakit? May problema ba, Rosita? Hindi ko pa sinasabi kay Dennis. Ha? Bakit? Nag-iba na kasi ang ugali ni Dennis. Naging lasenggo. Parang wala nang pakialam sa pamilya niya. Ayun, nagkasakit dahil sa labis na bisyo. At balak niya rin ibenta tong lupain namin para sa pagpapagamot niya. Diyos ko, problema nga yan. Pero kailangan mo pa rin sabihin sa kanya, Rosita. Karapatan niya malaman dahil asawa mo siya. Yun naman talaga ang gagawin ko. Pero nung nagpahiwatig ako sa kanya na paano kung buntis ako, ang sagot niya,
Hindi raw yun mahalaga sa ngayon. Ano? Naging mahaba ang pag-uusap ng magpinsan tungkol sa pagbubuntis ni Rosita at hinggil na rin sa taong umaangkin ng kanilang lupain. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Rosita ang tila pagkabalisa ng kanyang asawa na parabang may malaki at malalim itong pinagdadaanan. Dennis! Sumilong ka na muna doon sa lilim ng puno ng mangga. Mainit na rito, oh. Hayaan mo na lang ako dito, Rosita. Ano bang nangyayari sa'yo? Dennis, bakit babalisa ka? Hindi ka rin kumakain sa tamang oras. Alam mo namang may sakit ka. Kaya ko ang init ng araw. Kaya pwede ba, pabayaan mo muna ako? Hindi ka na talaga makausap ng maayos? Dito! Ito ang boundary ng lupa namin! Sa amin to! Sila paring ni Yuyu na. Ano ginagawa nila? Nagsusorbe sila ng boundary ng lupa. Pero bakit pinapasok nila ang boundary ng lupa natin? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, lapitan natin sila. Sige, tayo na. Pare! Pare, anong ibig sabihin nito? Nagsasurvey kami ng boundary ng lupa namin, pare. Pero pinapasok niyo yung boundary ng lupa namin. Aha? Amin to. Ayan oh, yung palatandaan ng muhon. Sa amin to. Ako pa nga nagtanim ng puno ng sampalok na yan. Teka lang. Para mas malinaw, humingi tayo ng tulong sa surveyor's office. Wala nang surveyor's office na mangyayari. Basta, amin ang lupang ito. May hawak kaming papeles. Paring Mio. Parang hindi naman yata tama yan. Pasensyahan na lang tayo, paring Dennis. Pero kinukuha ko lang yung dapat na sa amin. Hindi naman sa inyo yan eh. Hindi ko alam kung galit ka rin pala, paring Mio. Ang ganda-ganda ng pakikitungo ko sa'yo. Tapos ito lang ang igaganti mo. Tablahan na lang tayo, pare. Ganito talaga ang buhay. Walang kaibigan pagdating sa... Saan? Sa propriedad. Hayop ka. Hindi ako papayag na gawin niyo sa amin dito. Kung ako sa'yo, pare, asikasuhin mo ang ari-arian mo. Lalo na't may malaki kang pagkakautang. Pagkakautang? Anong ibig mong sabihin? Si Dennis na lang talungin mo, Maring Rosita. Wag mo na alamin, Rosita. Dennis, anong ibig sabihin nito? May itinatago ka na naman ba sa akin? Lalong napansin ni Rosita ang pagkabalisa ni Dennis at maging ang pamumutla ng balat nito. Halos sumabog ang ulo ni Rosita sa inis dahil sa patong-patong na problemang dumarating sa kanilang buhay. Pagka-uwi nila mula sa bukid, agad niyang tinanong muli si Dennis tungkol sa pagkakautang nito upang lubos niyang maunawaan kung ano ba talaga ang nangyayari. Ano, Dennis? Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba talaga aaminin sa akin? Kung sasabihin ko ba sa'yo, may magbabago ba? Asawa mo ko? Kaya may karapatan akong malaman kung ano ang mga nangyayari sa pamilya natin. Oo na. May malaki akong pagkakautang. Ano? Saan mo dinala ang pera? Sa pagpapagamot mo ba? Hindi. Diyos ko naman, Dennis. Huwag mong sabihin ipinatalo mo sa sugal. Tama ka. Pero hindi ko naman akalain na may sakit na pala ako. Kahit pa! Nangutang ka na wala akong alam. Ano bang tingin mo sa akin dito sa bahay, ha? Tau-tauhan sa posporo? Sabi ng tama na eh.
Ang problema natin ngayon kung paano natin maaayos at makukuha ang kinamkam na lupa sa atin ni Mio. Gagong yun. Tinuring kong kaibigan pero tatablahin pala ako. Magpapasorbay tayo sa lupa. Panibagong gastos na naman. Paano ang gamot mo? Ang pagkakautang na meron ka. Dennis, baon na tayo sa problema. Huwag mo lang ako sisihin! Ang dami-dami ng problema! Ang ingay-ingay mo pa! Paano hindi ako mag-iingay? Kung puro problema na lang ang dala mo sa bahay na to! Sinampal mo ako? Oo! Na magtigil na yung pagbubunganga mo. Dahil kapag hindi ka tumigil, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Walang iya ka! Manahimik ka! Ibebenta ko ang 2 kalabaw natin. At yung inaalagaan mo mga baboy. Dennis, hindi ako papayag. Wag mong idadama yung mga biik. Magda2 buwan pa lang yun. Kailangan natin ng pera, Rosita. Kaya wag mo kong susubukang pigilan. Walang nagawa si Rosita nang ibenta ni Dennis ang 2 kalabaw na ginagamit sa pag-aararo. Partida'y isinama pa nito ang 7 biik na 2 buwang inaalagaan niya. Napaiyak na lamang si Rosita sa loob ng kanilang bahay habang marahang hinihimas ang impis pa niyang tiyan. Doon niya napagtanto, hindi pala iyon ang tamang oras upang ipaalam kay Dennis ang kanyang pagbubuntis. Samantala, kinaumagahan, muling nagkagulo sa kanilang baryo. Sandali lang! Sino bang... Dessa, ikaw pala pinsan. Halika, pasok ka na muna dito sa loob. Ay, salamat. Ano bang atin? Ang aga mo yatang sumugo dito sa bahay. Rosita, may nabalitaan kasi ako. Tungkol saan? Yung ibang magsasaka, nakaratig bahay nila inay. Yung alaga nilang mga hayop, pinagpapatay. Ano? Diyos ko, sino namang lapastangan ang gumawa nun? Ang sabi-sabi, may mga tao raw na pumunta sa bahay nila, mga armado. Tapos pinagtataga at pinagbabaril ang mga alaga nilang hayop. Ano na bang nangyayari dito sa lugar natin? Nung isang araw, may mga kapitbahay kami na pinasok ang boundary ng lupa namin. Nabalitaan ko nga rin. Oh, kayo, kumusta? Anong balak niyo ni Dennis? Isinanggunin niyo na ba sa surveyor's office? Hindi. Kapag ginawa namin yun, maglalabas na naman kami ng pera. Alam mo namang kailangan namin ng pera ngayon. Oo nga pala. Pero, teka lang. Ano nangyari dyan sa kaliwa mong pisngi? Bakit ba namumula yan? Parang nangingitim? Eto ba? Sinampal ako ni Dennis. Ano? Pero bakit? Nag-away kami. Nalaman ko kasi na may malaki siyang pagkakautang at ipinatalo sa sugal. Ano? Siya na nga itong may pagkakasala, siya pa itong nananakit. Pero hindi naman siya dating ganyan ah. Sinabi ko naman sa'yo, Tessa. Unti-unti nang nagbago si Dennis. Konting-konti nilang talaga. Parang gusto ko nang sumuko sa pagsasama namin. Pero Rosita, paano ang pinagbubuntis mo? Hindi ko alam. Pero kung hindi siya magbabago, baka mapilitan akong makipaghiwalay sa kanya. Malungkot na tiningnan ni Iradisa ang pinsan niyang si Rosita. Halos sabay silang lumaki at likas na malapit sila sa isa't isa. Katunayan, maging ang kanilang mga napangasawa ay matalik na magkaibigan ng binata pa. Kaya kilala ni Iradisa si Dennis bilang mabait at maalaga. Ngunit sa nakikita niya ngayon na kalagayan ni Rosita, masasabi niyang
nagbabago na nga si Dennis. Samantala, patuloy ang pananalakay ng mga armadong kalalakihan sa kanilang baryo, dahilan upang mabalot ng takot ang mga tao. Ang iba namay napilitan na lamang ibenta ang kanilang mga alagang hayop kaysa tuluyang mawalan ng pakinabang. Sa kabilang dako naman, si Dennis merong kinatagpong isang tao. Kumusta, Dennis? May ipangbabayad ka na ba sa akin? Mukha yatang matagal nang tenga ang pera ko sa'yo. Don Miguel, humihingi po ako ng kahit konting palugit. Ito lang po yung perang dala ko ngayon. Palugit? Ang dami ko ng palugit na ibinigay sa'yo. Tubuan ka naman ng hiya sa katawan mo. Nagangako po ako, Don Miguel. Gagawa ako ng paraan upang mabayaran ka. At ano pala itong nabalitaan ko sa mga tauhan ko? Pumunta ka sa isang land broker. Oo. Isa kasi yun sa paraan ko upang mabayaran ang utang ko sa iyo, Don Miguel. Ulupong ka talaga, no? Ho? Alam ko naman na may sarili kang lupa, Dennis. Kaya kung hindi mo kayang bayaran ako ng cash at ng interes ng utang mo sa akin, iilitin ko ang lupa mo. Don Miguel, wag naman po sana. May sakit po ako at kailangan ko ng pera para sa check-up at sa gamot ko. Tingin mo, may pakialam ako. Timyong, kunin mo ang pera ng tarantadong ito at itapon mo siya sa labas pagkatapos. Don Miguel, parang awal nyo na. Huwag niyo po itong gawin sa akin. May sakit po ako at kailangan ko ng pera. Humihingi ako sa inyo ng palugit pa. Lumayas ka na, Dennis. Kung ayaw mong mas malala pa dyan, ang abutin mo sa akin. Hindi nakapalag si Dennis nang itulak siya palabas ng isa sa mga tauhan ni Don Miguel. Malakas ang ulan, tila ba bubuhos ito kasabay ng malakas na bugso ng hangin. Naluha si Dennis dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung paanong mababayaran ang utang sa malupit na si Don Miguel. Kilala ang matandang Don bilang isang bayolente. Walang pinipiling biktima. Kaya alam ni Dennis, kung hindi siya makababayad, baka maaga siyang mabawian ng buhay. Mabuti naman at gising ka pa, Rosita. Mabuti rin at naisipan mo pang umuwi. May pinuntahan lamang ako. Halos bumabagyo na kanina, Dennis. Kung saan-saan ka pa nagpunta. Halos mamatay na ako sa kakasalba ng mga binhi natin. Pati na yung mga alagang hayop. Tapos ikaw, painom-inom lang. Mag-aaway na naman ba tayo, Rosita? Hindi tayo mag-aaway kung matino ka. At bakit uminom ka na naman? Alam mo namang may sakit ka sa atay. Napapagod na ako sa'yo eh. Napapagod ka na pala eh. Ano pang dapat gawin? Gusto mo makipag-iwalay? Kung sabihin kong oo, dahil pagod na ako sa'yo. Di sige! Total, pagod na rin ako sa pagbubunganga mo! Mas mabuti pa nga siguro na maghiwalay na lang tayo. Baka sakaling magtino ka. Ang yabang mo maghamon. Bakit? Saan ka pa pupulutin kapag nakipag-iwalay ka sa akin? Uuwi ako sa mga magulang ko. Alam kong magagawa pa rin nila akong tanggapin. Hindi katulad mo. Sa halip na paluguin ang ari-ari ang iniwan sa'yo ng yumao mong magulang. Tama na! Nilulustay mo Tama pa! na! Tama na sabi! Sobra ka na talaga! Ulayak ka! Tinulak mo ako palabas ng bahay! Lumayas ka sa pamamahay na to, Dennis!
Bakit ako maglalayas? Bahay ko rin to! Basta lumayas ka rito! May karapatan din ako sa bahay na to dahil likal mo akong asawa! At hindi ako aalis sa sarili kong pamamahay! Buksan mo to! Walang hiya kang babae ka! Buksan mo tong pinto! Rosita! Lumayas ka na! Hanggat hindi ka nagtitino, hindi maayos ang pamilyang to! Sige! Aalis ako! Bahala sa buhay mo, bisit! Mahinang napahugulhul sa loob ng kanilang bahay si Rosita. Hindi niya akalain na ang maliit na pamilyang sinimulan nila ni Dennis mauuwi sa ganong pangyayari. Kinabukasan, maagang nagising si Rosita. Wala si Dennis, marahil umalis na nga ito at pumunta sa kung saan. Kaya naman, walang ibang choice si Rosita kundi pumunta sa sakahan at dalhin ang batang kalabaw na naiwan dahil ibinenta na ni Dennis ang dalawang may gulang nilang kalabaw. Umabot sa halos 2 oras si Rosita sa sakahan nang may matanaw siyang mga taong paparating. Ito bang sakahan ni Dennis? Ito nga po. Ano pong kailangan ninyo? Nasaan pala ang lalaking yon? Wala po dito si Dennis. Ano pong kailangan ninyo sa asawa ko? Asawa ka pala ng gagong yon. Hindi ko akalain magandang asawa niya. Ano ho ba talagang sadya ninyo? Siguro naman kilala mo ako, hindi ba? Imposible namang hindi mo ako kilala. Opo. Kilalang kilala po kayo dito sa baryo natin. Don Miguel. Mabuti. Ngayon, gusto ko lang linawin sa iyo ang sadya ko rito. Yang asawa mo, may malaking pagkakautang sa akin. At may usapan kami na dapat ay bayaran niya ako kaagad. Dahil kung hindi, iilitin ko itong lupa ninyo. Ho? Hindi naman ho yata tama yun. Wala naman ho siguro kayong napagkasunduan o pinirmahan na kontrata. Ay, syempre meron. Hawak ko, kaya wala na kayong magagawa pa. Don Miguel, nakikiusap po ako. Magkano po bang utang ng asawa ko? Baka magawa namin ng paraan. 250,000. Ho? Ganun kalaki ang pagkakautang niya sa'yo? Oo. Hindi pa dyan kasama ang interes. Hindi maaari ito. Walang hiyo ka. Hindi ako papayag. Hindi pwede. Mrs., may mga kasama akong otoridad. At nakita mo ang taong yon. Ang mga kapitbahay namin, bakit pinapalabas mo sila ng bahay nila? Dahil akin na rin ang mga lupain nila. Kayo! Babarilin niyo ang mga alaga niyang hayop para mapilitan silang umalis dito sa lupain ko! Sirain niyo rin ang mga pananim nila! Hindi! Huwag ang kalabaw ko! Huwag! Diyos ko! Pinagpapabaril nila ang mga alaga naming hayop at sinira ng mga tauhan niyang pananim namin. Lumayas na kayo dito sa lupain ko! Mga hampas lupa! Alis! Don Miguel! Anong ginagawa niyo sa mga alagang hayop ng kapitbahay namin? Dennis, pinatay niya ang mga alaga nating hayop. Inaangkin niya ang lupa natin. Dennis, mabuti naman at narito ka na. Kinukuha ko lang kung anong akin. Hindi mo pwedeng gawin ito, Don Miguel. Wala sa kasunduan natin to. Wala. Heto nga oh, may mga papeles na ako.
Wala akong pinirma na kahit ano, Don Miguel. Wala ka nang magagawa, Dennis. Kapag pera ang gumalaw, kasunod niyan, ang mga korap na opisyal, busugin mo lang ang mga yan. Susunod sila sa kahit na anong ipinag-uutos sa kanila. Kaya pala winaldas ang flood control dahil maaaring isa ka sa kanila. Nakinabang ka sa perang dapat sana'y pakinabangan ng taong bayan. Hayop ka, Don Miguel. Wala kang puso. Hindi ka ba naawa sa mga tao rito? Masyadong personal yun ah. Bakit naman ako maaawa sa inyo? Sino ba kayo? Hoy! Ano pang hinihintay nyo? Rat-ratin nyo na yan! Patayin lahat ng mga animal na yan! Rosita, umalis na tayo dito. Pero Dennis... Halika na, umalis na tayo dito. Wala tayong magagawa. May mga armado siyang tauhan. Wala tayong ibang maingan ng tulong. Tingnan mo mga kasama niya. Mga kilalang korap na pulis. At si Kapitan. Sige, umalis na tayo. Nagmamadaling tumakas ang mag-asawang Dennis at Rosita. Humalo sila sa ibang mga taong nagsipulasan habang muling binabaril ng mga tauhan ni Don Miguel ang kanilang mga alagang hayop at sinimulang sunugin ang kanilang mga bahay. Samantala, nang maantala na ang pangyayari, biglang natigilan si Don Miguel bago tumingin sa isa niyang tauhan. Sandali! Nasaan si Dennis at ang kanyang magandang asawa? Marahil ay tumakas na po, Don Miguel. Hindi maaari! Hanapin niyo ang mag-asawa at dalhin niyo sa akin. Hindi pwedeng takasan lang nila ako ng ganon kabilis! Ay, paano po yun? Yung ibang tumakas, Don Miguel. Wala akong pakialam sa mga yon. Ang mahalaga sa akin ay si Dennis at ang asawa niya. Sundan niyo sila. Huwag ninyong hayaan tuluyang makatakas. Kapag nahanap ninyo, dalhin ninyo sa bodega ko. Masusunod po, Don Miguel. Bilisan ninyo ang kilos niyo! Nagmamadaling umalis ang mga tauhan ni Don Miguel upang hanapin ang mag-asawang Dennis at Rosita. Samantala, si Don Miguel naman nagtungo sa bodega kung saan sinabi niya ang kanyang mga plano. Sa kabilang dako, pagod na huminto ang mag-asawang Dennis at Rosita. Inisip na hindi sila susundan ni Don Miguel, ngunit ganun na lamang ang kanilang pagkabigla nang biglang pinalibutan sila ng armadong mga tauhan ni Don Miguel. Dinala sa bodega kung saan naroroon ang matandang Don. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Nakuha niyo ng gusto niyo. Ano pang kailangan niyo sa amin? Hindi ko pa nakukuha ang interes ng pagkakautang mo sa akin, Dennis. Sumusobra ka na, Don Miguel. Kinuha mo ng kabuhayan namin. Ano pang kailangan mo sa amin? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ko pa nakukuha ang interes ng pagkakautang mo. Sobra-sobra ng kabayanan ng lupain ko. Bilang kabayaran sa pagkakautang ko sa'yo. Gahamang ka, Don Miguel. Ganit! Sukab at wala kang awa sa mga maralita. Pagbabayaran mo ang kasamaan mo ito! Wala akong pagkakautang sa kahit na sino sa inyo. At ang lakas ng loob mong sigawan ako. Dennis! Don Miguel, tama na! Tama na! Ang ganda-ganda talaga ng asawa mo, Dennis. Don Miguel! Ang swerte mo. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Bitiwan mo ko! Bitiwan mo si Rosita!
Di ba? Ang sabi ko sa'yo, maniningil ako ng interes. Ito na ang interes na sinasabi ko. Hindi! Huwag ka, Miguel! Parang awa mo na! Bawa ka sa asawa ko! Dennis, tulungan mo ko! Parang awa mo na! Don Miguel, wag po! Bitiwan niyo ko! Ano ba? Huwag kang mag-alala. Masasarapan ka naman sa gagawin ko. Ihiga niyo yan sa papagyan mo ba yan? Ikapos niyo rin si Dennis. Ang iharap ko sa samin! Gusto ko makita niya at mapanood niya kung paano ko pagsawaan ang asawa niya! Miguel! Papatay kita! Ayop ka! Sisimulan ko na ang paniningil ko sa interes ko, Dennis! Yeah! Huwag mo gawin sa akin to! Parang awa niyo na! Don Miguel! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Don Miguel! Nagmamakaawa ako! Huwag mo gawin niya sa asawa ko! Ang ganda-ganda mo talagang babae ka. Parang hindi ka asawa ng isang magsasaka. Huwag kang mag-alala. Masasarapan ka naman. Dennis, tulungan! Panoorin mo, Dennis! Kung paano ko pagsawaan ang asawa sa harap mo! Manood ka! Kung paano ko siya sulurin sa sula! Paulit-ulit na pinagsamantalahan si Rosita sa harapan ni Dennis. Walang magawa ang lalaki dahil hawak siya ng mga tauhan ng malupit na don habang may nakatutok ding baril sa kanyang ulo at kay Rosita. Walang sino man ang nakaririnig sa kanila sa lugar na yun kundi ang mga huni ng mga kuliglig sa gabi. Matapos ang pangahalay, itinapon ng mga tauhan ni Don Miguel ang mag-asawa sa tambakan ng basura. Bago iyon, binugbog muna nila si Dennis hanggang sa mawalan ito ng malay. Tulong! Babagin, sugatan ka. Ay, sandali at tutulungan kita. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka. Halika, kumapit ka sa akin. Isasakay kita sa aking kariton. Maraming salamat po. Napakawalang hiya ng taong may gawa dito sa'yo. Kinakailangan niya pagbayarin ang kasamaan niyang ito. Tinulungan ng matanda ang mag-asawang Dennis at Rosita. Dinala sila sa kanyang maliit na tirahan na medyo may kalayuan sa baryo. Payak lamang ang pamumuhay ng matanda, ngunit masasabi mong hindi siya nagugutom dahil napakarami niyang pananim sa paligid. Samantala, kinabukasan, bumalik na ang malay ni Dennis. Nagtataka pa ang lalaki kung nasaan sila ng mga sandaling iyon. Nasaan ako? Ay, gising ka na pala. Sino ho kayo? Nasaan ho ako? Ang asawa ko. Nasaan si Rosita? Ako si Loleng. At huwag ka mag-alala. Ligtas na ang asawa mo. Nagpapahinga lang siya. Diyos ko. Maraming salamat po kung ganun. Paano niyo po kami natulungan? Paano kami nakarating dito? Nakita ko kayo sa tambakan ng basura. Mabuti na lamang at dala ko ang kariton ko. Kinarga niyo ko? Nakaya niyo kong ilagay sa kariton niyo? Dahan-dahan lang. Tsaka katulog ko naman ang asawa mo.
Si Don Miguel. Hayop siya. Magbabayad siya sa ginawa niya sa amin, Rosita. Don Miguel? Oo. Ang mayaman dito sa baryo. Ginahasa niya ang asawa ko. Kinuha niya rin patay ang lupa namin. Pinagpapapatay niya ang mga alaga naming hayop. Hindi ko makakalimutan ang paghalagyan. Aling Luling, gusto kong makita ang asawa ko. Gusto ko siyang makausap. Sige, halika. Sasabahan kita sa silid na kinaroroonan niya. Salamat po. Dinala ni Loleng si Dennis sa silid kung saan naruroon si Rosita. Pagkatapos nila, doon nakita ni Dennis na nakahiga ang tulalang si Rosita. May umaagos pang mga luha sa kanyang pisngi at namugto na rin ang kanyang mga mata marahil dahil sa labis na pag-iyak. Nagpaalam naman si Loleng na magtutungo sa kusina upang maganda ng kanilang umagahan. Kaya naiwan si Dennis sa silid kasama si Rosita. Rosita. Ayoko mo nang kausapin ka, Dennis. Rosita, patawarin mo ko. Patawarin mo ko at wala man lang ako nagawa. Nang halayin ka ng hayop na si Don Miguel. Pero pinapangako ko sa'yo, Rosita. Gaganti ako. Igaganti kita. Gusto kong ako mismo ang tuturo kay Don Miguel. Hayaan mong ako na lang. Ako ang hinalay niya ng paulit-ulit, Dennis. Samantalang ikaw, walang nagawa kung hindi panoorin ang kahayupan niya. Hawak ako ng mga tauhan niya. Huwag na tayo magsisihan. Tapos na ang kahayupang ginawa niya sa akin. Ang gusto kong mangyari ngayon, kung paano makaganti sa hayop na matandang yon. Ako rin, Rosita. Niyurakan niya ang puri ko. Maghintay siya sa ganti ko. Sisiguraduhin ko. Tudurugin ko siya ng pinong-pino sa mga kamay ko. Higit pa sa pagyurak niya sa pagkatao ko. Kita ni Dennis ang matinding galit sa mga mata ng kanyang asawa. Tila ba nagliliyab ang mga iyon at handang tumupok anumang oras sa taong kinamumuhian niya. Makalipas ang ilang sandali, tinawag na sila ng matandang si Loleng upang kumain. Pagdating nila sa hapag, nakahain na ang simpleng putahing inihanda nito. Maamo ang mukha ni Loleng, bagamat halos puti na ang lahat ng kanyang buhok. Nananatili pa rin siyang maliksi sa pagkilos. Pagpasensya nyo na ito nga pagkaing inihanda ko. Eto lang kasi ang meron ako. Kami nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, Aling Loleng, dahil tinulungan at pinatuloy niya kami rito ng asawa ko. Rosita, ayos ka lang ba? Huwag mo kang intindihin. Pero Kailangan makabawi ng asawa mo, Dennis. Matindi ang tinamon at pinagdaanan niya. Marami ring dugo ang nawala sa kanya. Sapagkat nakunan siya. nakunan? Teka, hindi ko maunawaan. Paano? Hindi mo ba alam na buntis si Rosita? Buntis ka, Rosita?
Hindi na mahalaga yun. Wala nang anak ko. Pero bakit di mo sinabi sa akin? Alam mo ba na buntis ka? Oo. Bala ko namang sabihin sa iyo. Pero natakot ako. Kasi parang unti-unti kang nawawala ng interes sa pamilya natin. Rosita naman. Alam kong masakit sa inyo ang nangyari. Magulang din ako. Inagrabyado ni Don Miguel. Kayo? Ano pong ibig mong sabihin? Mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Simula na gawin niya sa amin ang kahayupang yun. Ano pong ginawa sa inyo nang walang hiyang si Don Miguel? Dahil sa kanya, nawala ang kaisa-isang taong nagbibigay sa akin ng saya. Ang aking anak. Ano pong ginawa niya sa anak mo? Ginahasa at pinatay niya ang anak ko. Pinagpasapasahan nila ng kanyang mga tauhan na pinagsawaan na ay saka lang itinapon na parang basura. Katulad ng ginawa niya sa akin. Hayop siya. Demonyo. Pagpapayaran niyang kawalang hiyaan niya. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa akin. Pati na ang anak ko. Gagawa ako ng paraan upang pagbayarin ang hayop na si Don Miguel. May alam akong paraan. At tingin ko, ito na ang oras upang wakasan ang kademonyohan niya. Ano pong paraan? Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang paraan na naisip ko. Matamang nakikinig ang mag-asawa sa sinabi ni Loleng. Bakas na bakas ang matinding galit sa mga mata ni na Dennis at Rosita na tila ba handa silang gumawa ng kahit anong paraan upang makapagiganti lamang kay Don Miguel. Samantala, sa bahay naman ni Don Miguel. Don Miguel! Don Miguel! Oh, ano nangyayari? At tila humahangos ka. Yung mga kasamaan po namin na nagbabantay sa kabilang ibahay ng bahay mo, natagpo ang mga patay, wakwak ang kanilang mga tiyan, at laslas ang mga liig. Ano? Pinteho! Sinong may kagagawan at naglakas ng loob na gawin yan? Hindi rin po namin alam. Wala naman po silang tama ng kahit anong bala o kaya patalim. Kung ganon, papaanong nalaslas ang kanilang mga leeg at nawakwakan tiyan kung walang ginamit na patalim? Parang galing po sa matalas na kuko at pangil, Don Miguel. Ano? Pinaglololoko mo ba ako? Ano sa tingin mo tumira sa mga yon? Aswang? Aswang ho? Bakit ho, Don Miguel? Totoo po ba ang mga aswang? Bobo! Siyempre hindi! Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa rin sa mga katarantaduhang yan! Hala! Kumilos ka na! Hanapin ang mga lumapastangan sa iba ninyong kasamahan. Kailangang mahuli kung sino man ang may kagagawa nito! Ora mismo! Masusunod po, Don Miguel! Walang sino man ang maaaring kumalaban sa akin. Ang sino mang susuway sa akin ay mananagot ng mahal. Dahil sa lugar na ito, ang boses ko, ang batas. Galit na ininom ng matanda ang serbesa na hawak niya. Bago nangangalit na umupo sa kanyang paboritong upuan, mula roon, tinanaw niya ang malawak na lupain na kinamkam niya mula sa mga maralitang magsasaka. Lubos na yumaman si Don Miguel dahil sa kanyang kapalaluan. Wala siyang pakundangan sa pag-aangkin ng mga lupang hindi naman sa kanya. Sino mang nangasa lumaban sa kanya ay walang kabas niyang pinapatay.
sa kabilang dako naman, alas 3 ng madaling araw, ngunit gising pa rin si Loleng, Dennis at Rosita habang nakatanaw ang bilog na buwan sa kanila. Inilantad ko sa inyo ang aking sikreto. Sa isiping iisa lamang ang ating hagarin. Nakahanda ako. Rosita, Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, Dennis. Pero ako, handa akong gawin ang lahat. Makaganti lang sa hayop na Don Miguel na yon. Kung ganon, sisimulan ko ang seremonya ng pagsasali ng itim na mutya sa iyo, Rosita. Maraming salamat po, Aling Loleng. ako rin po. Pumapayag ako. Pasasakop ako sa iyong kapangyarihan. Hindi nga ako nagkamali. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko maipaghihiganti ko na ang aking anak. Sabay tayong gaganti sa hayop na yon, Aling Loleng. Tama ka, Rosita. Ngayon, uumpisahan ko na ang ritual at ang orasyon. Maganda kayo mag-asawa. Handang-handa na po ako, Aling Loleng. Ako rin ho, Aling Loleng. Handang-handa na. Sa ilalim ng tanglaw ng bilog na buwan, isinagawa ng matandang si Loleng ang isang kakaibang ritual. Kasabay nito ang malakas na pag-alulong ng mga aso sa kapaligiran, at mula sa magkabilang kamay ng matanda, lumabas ang makapal na itim na usok. Ipinainom niya sa mag-asawa ang dalawang maitim na butil na tila ba mga binhi. Pagkaraan noon, nawala ng malay si Dennis at Rosita. Kinabukasan, payapa silang nagising at sa kanilang harapan naroroon ang matandang si Loleng. Kumusta ang pakiramdam niyo? Maayos naman po ang pakiramdam ko, Aling Loleng. Mga aswang na ba kami? Nagtagumpay ka ba, Aling Loleng? Oo, ngunit hindi pa kayo ganap na mga aswang. Sa gayon, ay unti-unti niyo pa lamang mararamdaman ang kakaibang lakas at pagbabago niyo sa katawan. Pero mas magiging malakas kayo sa susunod na kabilugan ng buwan. At yon ang oras na isasagawa natin ang ating mga plano. Hindi na ako makapaghintay pa. Konting tiis na lang, Dennis at Rosita. Magagawa rin natin ang ating paghihiganti. Nawala ng pananakit ng katawan ko. Pati na rin ang mga sugat ko. Unti-unti na rin naghilom. Epekto yan sa iyo ng itim na mahika na binhi pinagawang aswang, Rosita. Hindi ako naniniwala sa mga aswang at elemento. Noon. Pero ngayon, sa pamamagitan ninyo, Aling Loleng, buo na ang paniniwala ko. Matagal ko lang gustong maghiganti. Pero hindi ko ito magagawa ng nag-iisa. Dahil na rin sa may katandaan na ako. Huwag po kayong mag-alala. Kami ang magiging katuwang ninyo sa inyong paghihiganti. Nakangiting pinagmasdan ni Loleng ang mag-asawa sa kanyang harapan. Batid niyang puno ng galit ang kanilang mga puso, katulad ng sa kanya, lalong-lalo na si Rosita. Samantala, sa pagsapit ng gabi, ng araw na yun, palihim na pumuslit si Rosita mula sa tahanan ni Loleng dahil may binabalak siyang gawin. Pumasok ka na sa loob, sexy. Salamat, Pogi.
Naririto ba si Don Miguel? Wala. Yung anak niya lang si Sir Makoy. Bakit niyo pa ako kinuha sa bar kung wala naman pala si Don Miguel dito? Huwag kang mag-alala. Magaling din naman niya si Sir Makoy. Marami kang nagkakandara pa dyan eh. Kaya sige na, pumasok ka na. At paliligayahin mo si Sir Makoy, ha? Dahil kung hindi, sa kangkungan ka pupulutin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Dahil kumbaga sa pagluluto, specialty ko ang kumapang. Magaling. Kung hindi lang talaga ako natatakot sa bala ng baril ni Don Miguel at Sir Makoy, tinira na kita. Nak ng ibas, sexy mo eh. At ang bango-bango pa. Lihim na natawa si Rosita. Wala ni anumang konting kamalay-malay ang lalaking nasa kanyang harapan na siya ang babaeng pinagsamantalahan at itinapon nila kamakailan dahil sa kanyang kasuotan at makapal na makeup. Hindi siya nakilala ng mga ito. Napansin din niya na may kakaiba sa kanyang aura na tila hindi siya ang dating si Rosita noon. Mas bumata at higit pang gumanda ang kanyang anyo kumpara sa dati. Pagkapasok niya sa silid ng anak ni Don Miguel, nadatan niya roon ang batang bersyon nito na kamukhang kamukha ng matandang Don. Wala nang inaksaya pang oras si Rosita. Agad niyang nilapitan ang binata sa kama. Sige, mangisay kang hayop ka. Kulang pa yan sa ginawa ng amo mo. Nakahayupan sa akin. Papatayin kita. Sasairin ko ang dugo sa katawan mo. Ikaw ang kabayaran sa pagkawala ng anak ko. Hindi na siya humihinga. Las-las na rin ang kanyang leeg at ang kanyang tiyan. Pasensyahan na lang tayo. Dapat ka na rin mamahinga. Dahil katulad ka rin ng demonyong si Don Miguel. Pero bago ako umalis, lilimasin ko muna ang laman ng vault ninyo. Malumanay na naglakad si Rosita patungo sa isang malaking vault. Kinuha niya ang isang bag. Mabilis na binuksan ang vault. Nawari nakalimutan yatang ilak ng anak ni Don Miguel. Isa-isa niyang inilagay sa bag ang mga laman nito, ang mga bungkus ng pera at mamahaling alahas at iba pang mga gamit. Pagkatapos, mabilis siyang lumundag sa bintana sa likod ng bahay upang makatakas. Samantala, kinaumagahan, gumimbal ang balita kay Don Miguel. Hindi! Bakit niyo pinabayaan ng anak ko? Mga inutil kayo! Patawarin niyo po kami, Don Miguel. Hindi namin akalain na killer palang babaeng yun. Mga ngatwiran ka pa, ha? Don Miguel, parang awa niyo na po. Namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ninyo. Ngayon, buhay mo ang magiging kapalit. Don Miguel, huwag po. Parang awa niyo na. May pamilya po ako. Wala akong pakialam sa pamilya mo, gago ka. Heto bagay sa'yo. Yan ang nararapat sa'yo. At kayo, sunduin niyo sa bayan ng bunso kong anak na si Hernan at talib dito. May mahalaga kaming pag-uusapan. At kayo, hanapin niyo ang babaeng bayaran na nagnakaw at pumatay sa panganay kong anak. At kapag natagpuan ninyo siya, iharap ninyo siya sa akin upang ako mismo ang humatol ng kamatayan sa kanya. Masusunod po,
Don Miguel, masusunod po! Labis ang galit ni Don Miguel. Nagwawala ito sa buong mansyon. Nagbabasag ng mga gamit at nagsisisigaw na tila ba isang halimaw na handang manila ng sinumang hahadlang. Takot na takot ang kanyang mga tauhan. Halos walang kumikibo. Ni makalapit man lang, lalong nanlamig ang lahat nang bigla niyang barilin sa harapan mismo nila ang lalaking dapat sanay nagbabantay sa kanyang anak na si Makoy. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasabay ng mga hikbi at pag-iyak ng ilang kasambahay na walang magawa kundi manginig sa takot. Samantala, sa bahay naman ni Loleng. Saan ka galing kagabi, Rosita? Sa labas. Nagpahangin lang. Nagpahangin po magdamag. Gising ka rin ba buong magdamag? Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo at sa pamilya natin. Pero pakiusap naman. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo. Matagal na ako napahamak, Dennis. Kaya nga tayo humantong sa ganitong sitwasyon, hindi ba? Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang humingi ng tawad. Lalo na sa nangyari sa anak natin. Wala nang bata. Patay na. Binaboy na ako. Wala nang paraan para maibalik sa dating lahat. Sa ngayon, ang isipin na lang natin kung paano tuluyang makaganti at mabawi ang dapat nating bawiin kay Don Miguel. Gusto ko sanang makausap kayong dalawa. Pero mukhang masinsinan yata ang inyong pinag-uusapan. Babalik na lamang ako babaya. Hindi na po kailangan, Aling Loleng. Tapos na rin naman po kami mag-usap ni Dennis. Ano po bang gusto niyong sabihin sa amin, Aling Loleng? Gusto ko sana nga ituro sa inyo ang tungkol sa mahalagang orasyon ng isang pagiging aswang. Magiging magandang sandata yon sa ating paglusob sa mansyon ni Don Miguel. Nakahanda po akong makinig, Aling Loleng. Kung ganon, sumunod kayo sa akin. Sige po. Lihim na pinagmasdan ni Dennis si Rosita. Ibang-iba na ang aura ng kanyang asawa. Mas lalo itong bumata at gumanda. Ngunit kapansin-pansin ang lamig ng kanyang mga mata. Wala na ang dating masigla at madaldal na Rosita. Hindi na ito pala salita na tila ba may sarili itong mundo, palaging tulala. Matapos silang turuan ni Loleng ng mga orasyon, nagpaalam na si Rosita na aalis. Gusto pa sana siyang pigilan ni Dennis, ngunit pinigilan naman siya ni Loleng. Samantala, nagtungo si Rosita sa bahay ng isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tao. Rosita? Pinsan! Ikaw ba yan? Diyos ko, mabuti naman at nandito ka. Labis kami nag-alala para sa inyo ni Dennis. Pwedeng pumasok. Oo naman. Halika, pasok ka dito sa loob. Pasensya na lang kasi makalat. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis. Oh, pinsan, hindi kita nakilala. Ang ganda-ganda mo. Salamat. Sila... Chang, nasan? Nasa kabilang baryo. Nakiani ng mani at mais. Doon sa malayong kamag-anak natin. Wala na kasi kaming pera, Rosita. Dahil kinamkam ni Don Miguel. Ang aming lupain, alam mo naman yun. Ganun ba? Hayop talaga si Don Miguel. Oo, hindi nakapalag ang mga tao dito. Dahil wala namang pwedeng mahingian ng tulong. Hawak rin kasi ni Don Miguel ang mga korap na opisyal dito. Huwag kang mag-alala. May pera ako dito.
Heto, gamitin niyo niya ni Tia para may panggastos kayo. Ay, ang laking pera nito, Rosita. Saan galing ito? At si Dennis, nasaan ang asawa mo? Nabalitaan namin ang ginawang pangahara sa inyo ni Don Miguel. Kumusta? Sinaktan ba kayo? Hindi na mahalaga yun, pinsan. Ang mahalaga ngayon, buhay ako. Sa bagay, tama ka. Saan kayo nakatira ngayon? Sa isang kakilala. Sige na, kunin mo na ang perang yan para makabili kayo ng pagkain. At huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Babalik din sa dati ang lahat. Hindi kita maunawaan, Rosita. Kung kukunin ko ba itong perang ito, paano ka? May extra ka pa ba? Siyempre meron pa. Kaya sige na, kunin mo na ang perang yan. Kailangan ko na rin kasing umalis. Magagabi na. Ha? Ay, dito ka na maghapunan. Huwag na, pinsan. Payakap nga ako. Oh, sige. Maraming salamat sa lahat, Tessa. Napakabuti mo sa akin. Sige na, kailangan ko nang umalis. Teka, ngayon na ba? Kadarating mo lang. Sige, alis na ako. Sige, salamat dito. Malaking tulong itong binigay mo. Naguguluhang sinundan ng tingin ni Eradisa ang kanyang pinsang si Rosita. Nang makita niya ang malaking halagang pera na hawak nito, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa 2 bungkus ng pera, labis ang kanyang pagtataka kung saan nakuha ni Rosita ang ganong kalaking halaga. Ngunit dahil sa tawag ng pangangailangan at tiwala ng kanyang pinsan, ginamit ni Eradisa ang pera upang makabili ng mga pangangailangang pagkain para sa kanilang mag-anak. Samantala, sa bahay naman ni Loleng. Mabuti naman dumating ka na, Rosita. Kanina ka pa namin inintay ni Aling Loleng. Pasensya na. Pinuntahan ko lang si Dessa. Ano? Paano ko may nakakita sa'yo? Huwag kang mag-alala, Dennis. Sa ayos ko ba namang ito? Tingin mo matatandaan pa ako ng mga tauhan ni Don Miguel? Tama ka. Ibang-iba ang itsura mo ngayong araw. Kagaya ng sinabi ni Dennis, Rosita. Mabuting nakabalik ka na dito. May pag-uusapan ba ho tayong importante? Bukas na gabi, kabilugan na ng buwan. Doon din lalabas ang inyong tunay na lakas. Kung ganon, isasagawa na ho ba natin ang ating plano? Oo. Napag-usapan na namin yan ni Aling Loleng. Ang tagal ko ding naghintay na maisagawa ang ating plano. Ako rin. Aling Loleng. Sa wakas, may isasakatuparan natin ang lahat ng ating balak. Kung ganon, kailangan na nating magpahinga ng maaga para sa ating pagsalakay bukas ng gabi. Tama ka, Rosita. Huwag niyo rin kaliligtaan ang lahat ng aking itiduro sa inyong mag-asawa. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng yun, Aling Loleng. Nakangiting pumasok si Rosita sa silid na inuuko pa niya kasama si Dennis. Hindi niya alintana ang pagsunod ng asawa sa kanya. Sa isip niya, sa mga sandaling yun, tanging ang matagal niyang inaasam na makaganti kay Don Miguel ang bumabalot sa kanyang damdamin. Kung naroon lang sana ito noong gabing pumasok siya sa mansyon, siguro'y napatay niya na ito. Ngunit nakuha naman niya ang collateral bilang kabayaran, ang anak nitong si Makoy. Samantala, kinabukasan sa bahay ni Don Miguel. Nasaan si Hernan? Nasa kwarto po, Don Miguel. Bantayan ninyong mabuti ang bunso ko. Ayokong matulad siya kay Makoy. Hanggang ngayon pa,
hindi pa rin natatagpuan ang babaeng bayaran na pumatay sa anak ko. Wala pa rin pong balita, Don Miguel. Maging ang mga pulis na bata nyo, wala pa rin pong lead. Mga walang silbi! Puro siba lang ang alam ninyo! Ang laki ng ibinabayad ko! Pero hindi nila mahanap ang pinahahanap ko! Pasensya na po, Don Miguel. Mamayang gabi, bantayan niyong mabuti ang paligid. Baka mamaya, may sumalakay na naman ng mga hampas lupa. Ang kabilang ibayo ba? Nasunog na ninyo? Pinalayas niyo na ba ang mga tao doon? Opo, Don Miguel. Mabuti. Hanggat hindi na uhuli ang pumatay sa anak ko, patuloy kong parurusahan ang mga tao sa baryong ito. Dinig sa buong mansyon ang galit ng boses ni Don Miguel na sumisigaw at bumagsak sa bawat sulok ng bahay. Nanlalamig ang mga tauhan sa bawat galaw niya. Takot na takot sa kalupitan ng matandang Don. Walang sinasanto na kahit na sino, kahit anong mali, agad niyang pinarurusahan. Samantala, sa pagsapit ng dilim, yun ang hudyat na matagal nang hinihintay ni Loleng. Ang gabing handa na para sa kanilang lihim na paghihiganti. Ito na ang pinakahihintay natin. Sunugin ang dapat sunugin! Itatapong ko ang dinamitang ito sa isang bodega upang doon matuon ang pansin nila. Katulad nito. Ayun, may malakas na pagsabog. Kaagad na kumalat ang apoy sa paligid. May sumasalakay sa atin! Hanapin ang salarin! Abulahin ang apoy! Sumugod na tayo! Hahanapin ko si Don Miguel. Sasamahan kita, Rosita. Huwag na. Ikaw ang pumatay. Kung sino man naman lalaban, pakakawalan ko naman ng mga taong handang tumakas. Kung yan ang nais mo. Magpapalit ka, Don Miguel. Papatayin kita! Kaagad na nagkagulo sa paligid ng mansyon ni Don Miguel. Kabi-kabilang putukan ang maririnig at halos hindi makapaniwala si Don Miguel sa kanyang nakita. Unti-unting kumakalat ang apoy sa kapaligiran habang ang kanyang mga tauhan ay bumubulagta sa lupa, duguan at halos hindi na makagalaw. Halos hindi na makatayo ang matandang Don dahil sa labis na pagkabigla. Lalo pa siyang nahintakutan nang biglang may pumasok sa kabahayan. Isang nilalang na akala niya'y napatay niya na noon. Kumusta, Don Miguel? Hindi! Ikaw! Imposible! Pinatay ka na ng mga tauhan ko! Kayo ni Dennis! Bakit narito ka pa ngayon? At bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang halimaw! Ako, mukhang halimaw. Sino sa ating dalawa ang tunay na halimaw? Ako na nilapastangan at binaboy mo. O ikaw, na isang dekada nang kumakamkam ng salapi at ng lupain ang magsasaka. Lumayo ka sa akin! Kung hindi, papatayin ka ng mga tauhan ko! Wala ka ng mga galamay, Don Miguel. Patay na silang lahat. Pinatay na sila ni Dennis. Anong uri ng nilalang kayo? Mga aswang kami! Sino ka naman? Hindi mo ba ako natatandaan, Don Miguel? Ako si Loleng, ang dating yaya ng anak mong si Makoy. Hindi ito totoo.
Ipinatapon na kita noon. Bakit buhay ka pa rin? Sandali. Ikaw ba ang pumatay kay Makoy? Patay na si Makoy? Oo. May pumatay sa kanya. Ikaw ba ang may kagagawa nun, Loleng? Hayop kayo! Kayong mga aswang! Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa anak ko! Hindi ko pinatay si Makoy. Pero mabuti na rin na nangyari yon sa anak mo. Gayon, alam mo na ang pakiramdam ng namamatayan ng anak. Hayop kayo! Mga halimaw! Layuan niyo ako! Ako, si Don Miguel, ang pinakamayaman sa baryong ito! Dapat kayong matakot sa akin! Wala ka ng kapangyarihan pa, Don Miguel. Lahat ng ninakaw mo, mawawala sa'yo at maibabalik sa dating may-ari. At itong mansyon, tutupukin namin hanggang sa maging apo! Hindi wayulin ko! Hindi ako makahiga! Huwag mo siyang papatayin, Rosita! Pero Aling Loling, ito ang pinapangarap ko. Ang mapatay ang hayop na to! Mas maganda kung gagapang siya sa sakit at paghihirap. Hindi nararapat sa kanya ang mamatay na ganito kabilis. Dapat unti-unti ang kamatayan niya. Hayop kayo! Patayin niyo na lang ako! Hindi ako papayag na mga katulad niyo lamang ang makatalo sa akin! Hindi, Don Miguel. Bibigyan kita ng sumpa. Kahit ilang ulit mo manapatayin ang sarili mo, hindi ka magtatagumpay. Mananatili kang buhay at maghihirap katulad ng paghihirap namin at ng mga taong inagawan mo at inapi mo. Lalong-lalo na ang mga magsasaka. Ito na ang ganti naming mga magsasaka na inapi mo, Don Miguel. Pagmasdan mo ang kinamkam mo mula sa amin. Pagmasdan mo kung paano sila tuluyang mawawala sa'yo. Hindi ako papayag! Walang sino man ang makakatalo sa akin kahit kayong mga aswag pa. Hindi ako papayag! Pero talo ka na, Don Miguel. Wala ka na makagawa pa. Kahit umiyak ka pa ng dugo. Hindi ako papayag! Hindi maaari ito! Huwag niyong gawin sa akin to! Nangyari na, Don Miguel. Natatalo ka na. Tingnan mo ang mga tauhan mo. Wala na sila. Wala nang tutulong pa sa'yo. Papatayin ko kayong lahat! Bitiwan mo sabi ako! Huwag ka nang magpumiglas pa, Don Miguel. Pagmasdan mo na lamang kung paano unti-unting mawawala sa'yo lahat ng kayamanang ninakaw mo. Hindi! Ito ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan mo. Lalong-lalo na ang pagpatay mo sa anak ko. Tama na! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo ito! Nasisiyang pinagmamasdan ni na Loleng at Rosita ang umiiyak na si Don Miguel. Kitang-kita sa mukha ng matandang Don ang pagtatalo at kawalan ng kapangyarihan. Lahat ng kanyang ari-arian ay sinunog nila, gaya ng ginawa ni Don Miguel noon sa kanilang kabuhayan. Pagkatapos, kinuha ang mga mahalagang papeles na ninakaw niya mula sa mga tao at muling ibinalik sa mga tunay na may-ari. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa kanilang ginawa. Samantala, sa bahay ni Loleng, maraming salamat sa naging tulong niyo sa aking mag-asawa. Gayon masaya na ako dahil sa wakas ay nabigyan ko ng katarungan ng pagkamatay ng anak kong si Roxanne.
Kami ho ang dapat na magpasalamat sa inyo, Aling Loleng. Pangit! Ibalik niyo sa akin ang mga ari-arian ko! Hoy! Ikaw! Tauhan kita, hindi ba? Sunugin mo ang buong baryo! Kunin mo ang mga papeles ng lupa nila! Akin yun! Akala siguro ng mga aswang na yun, naisahan nila ako. Hindi nila ako maiisahan. Ako, si Don Miguel! Ang pinakamayaman sa baryong ito. Pinakamakapangyarihan at kinatatakutan. Pero sinira nila sinira ng mga aswang na yun ang lahat. Pinatay nila ang anak kong si Makoy. Sinunog nila pati ang mga ari-arian ko. Magbabayad sila lahat. Pagbabayarin ko silang lahat. Hoy! Ako si Don Miguel! Hindi mo ba ako kilala? Mayaman ako! Dahil sa matinding depresyon, unti-unting nasiraan ng bait si Don Miguel. Wala na ang maranyang buhay niya, maging ang kanyang mansyon ay sira-sira na. Halos lahat ng kanyang tauhan ay namatay sa pakikipaglaban sa tatlong aswang na sina Loleng, Dennis at Rosita. Ang tanging natitira na nag-aalaga kay Don Miguel ay ang anak niyang si Hernan. Labis na nasaktan ang binata sa kalagayan ng kanyang ama at sa kanyang isip, nagbabalak siyang magiganti sa mga taong sumira sa kanilang pamilya. Hinanapan niya ang tatlong aswang na siyang dahilan ng lahat ng iyon. Samantala, sa harapan ng nasusunog na bahay ni Rosita at Dennis, nakatayo ang mag-asawa, nalulungkot habang pinagmamasdan ang kanilang natupok na tahanan. Rosita. Wala ng bahay natin. Wala ng anak natin. Pwede rin naman natin buuing muli ang pamilya. Magsimula tayo muli. Huli na, Dennis. Anong ibig mong sabihin? Noong una, sabi ko sa sarili ko, magtitiis ako. Baka sakaling magbago ka. Dahil hindi ka naman dating ganyan. Pero dahil din sa'yo, kaya nasira ang buhay ko. Dahil sa'yo, nawala ang anak natin. Rosita, huwag
humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Patawarin mo ako sa naging kasalanan ko sa'yo. Naging masama akong asawa. Nalulung ako sa bisyo at sa sugal. Pero pangako, makipagbalikan ka lang sa akin. Aayusin ko ang lahat. Dennis, ilang beses na kitang pinagbigyan. At maniwala ka sa hindi. Mabigat din sa akin ang desisyon kong ito. Pero gusto kong magsimula muli. Na sarili ko naman ang uunahin ko. Gusto kong kalimutan ang lahat ng kalbaryong ito sa buhay ko. Pero paano ko? Ang pamilya natin. Makakahanap ka rin ng panibagong pag-ibig, Dennis. Babaeng tatanggapin ka kung sino ka. At sana sa pagkakataong yon, huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling ginawa mo sa akin. Maging mabuting tao ka na. Hindi, Rosita. Rosita, patawarin mo ako. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, asawa ko. Patawarin mo ko, Dennis. Pero hindi ko na kayang tingnan ka pa. Katulad ng dati. Dahil sa tuwing nakikita kita, binabalik mo lang ang masasakit na alaala na gusto ko nang kalimutan. Rosita. Rosita, patawarin mo ako. Patawad. Paalam, Dennis. Umiiyak si Dennis dahil sa sakit sa isiping hindi niya na maaring ibalik ang dating pamilya. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit tuluyan na iyong nasira kung hindi lang sana siya naging pabaya. At nalulung sa sugal at pag-inom, marahil hindi sasapitin, Rosita, ang masalimuot na kalbaryong iyon. Buhay pa sana ang kanilang anak. Samantala, si Rosita naman ay bumalik sa bahay ni Loleng. Rosita, bumalik ka. Opo, Aling Loleng. Nasaan si Dennis? Bakit ikaw lang mag-isang bumalik? Gusto ko na po magbagong buhay, Aling Loleng. Kinausap ko na rin si Dennis na hindi na kami maaaring bumalik pa sa dati. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka babaya ay nabibigla ka lang. Sigurado na po ako. Mahal ko po si Dennis. Pero hindi ko po magagawang makausat kung nakikita ko ang dahilan kung bakit sinapit ko ito. Pareho kayo biktima ng kasamaan ni Don Miguel. Pero ang tao ay may kanya-kanyang uri kung paano makalimot. Roxanne po. Oh, anong ibig mong sabihin? Simula po sa araw na to, Aling Loleng, pwede ko bang gamitin ang pangalan ng anak mo at mamuhay sa katauhan niya? Rosita, oo naman. Alam ko kung nasan man ngayon si Roxanne. Matutuwa siya. Dahil isa kang mabuting tao, Rosita. Simula po ngayon, ako na po si Roxanne. Aalis po tayo sa lugar na to, Aling Loleng. Lilipat po tayo ng ibang lugar. At doon, magsisimulang muli. Matapos magpaalam ni Rosita sa kanyang pinsang si Eradisa, umalis na nga si Loleng sa baryo. Gamit ang malaking halagang nakuha niya noon sa mansyon ni Don Miguel. Namuhay sila ni Loleng na masagana at payapa. Samantalang si Dennis naman, nagsimulang mamuhay na mag-isa. Sinimulan niyang palaguin ang kanilang lupain. Pilit na itinatago ang kanyang pagiging aswang. Nalulungkot man siya sa bawat alaala ng nakaraan.
unti-unti niyang natatanggap ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sa katahimikan ng kanyang pamumuhay, napagtanto niya kung bakit siya iniwan ni Rosita at unti-unti ring natutunan niya na patawarin ang sarili. Isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago at kapayapaan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyo pong naibigan ang aming tampok na palabas. Muli, kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa aming mga sulid na kaanino. Hanggang naririyan po kayo, patuloy na sumusuporta. Kami po ay hindi titigil sa paghahatid ng makabuluhan at kapanapanabik na kwentong aswang. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-subscribe, mag-like at mag-share. At siguraduhin i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong mga saloobin at comments. Masaya po kaming marinig ang anumang mga mensaheng nanggagaling sa inyo. Maraming salamat po.